So we are here at Calca City, Batangas. We are testing the CB150X with Senlo lights. Equipped with Senlo lights, mga tods. Or Senlo mini driving lights. Tara, road trip tayo, night ride, mga tods. Linaw ng kuha, no? Goods na goods eh. Hindi pa pala ako nakakapag-jacket. Sarap bumatak ng ano? Ang sarap bumatak ng Honda CB 150X, mga tuds. Lakas ng torque. Oo. Mga tuds, kahit na parehas sila ng makina ng Honda CBR 150, syempre eto pala yung mismong kumbaga pinalakas nila yung torque. Siguradong iba yung nakakabit na gearings dito kumpara sa CBR. Kasi sa CBR hindi ganito kalakas yung torque eh. Although parehas lang sila ng sprocket, pero nalalakasan ako sa torque eh. Solid yung torque na ito, mga tuds. Lalo na pagka bababa din mo yung cambio, ayos eh. Dito, mga tuds, sa pupuntahan natin, Patagaytay tayo, malalaman natin o matetesting natin yung lakas niya. Ganda na suspension, mga tuds, ng CB. Maliwanag naman eh. Sarado muna natin yung visor. Sarap po. Linaw pa ng ilaw natin, mga tuds. Iba talaga, ibang sinag ng mga Senlo. Oh, yan yung high beam mo. Mini driving light na Senlo, mga tuds. Grabe liwanag na dito sa Calca City, mga tuds. Subok na subok ang ilaw, grabe lakas. Sulit ka sa pera mo. Sulit ka sa pagkabili mo pagka Senlo kinuha mo, idol. Grabe, liwanag ng ilaw. Tapos ang laki ng niya, ang laki ng range, kumbaga ang lapad ng range ng ilaw niya, mga tudso. Kita pati yung kapitbahay eh, no? You know? Eto, pagka walang ilaw, yung sa CB150X lang na ilaw, yan, gaano kahina. Pero eto naman, syempre, hindi naman to, hindi talaga to nakakasila kumpara sa mga ilaw na Senlo, no? Ayun yung low beam.
day and night yung pag ano eh. Day and night yung pagkakaiba nila, no, mga tuts. Hindi. Grabe oh. Solid yung ilaw natin mga idol oh. Lakas. Ito talaga mga pangmalakasan na ilaw, no, mga tuds. Sarap hapitin ng ano, ng CB mga tuds. Ang lakas ng ano, ganda ng throttle response. Ahon power, nakakinta mga tuds. Gumigigil pa. Gumigil pa mga idol. Naman. Yun. Dito humina. Not bad na rin mga tudes para sa 150cc 14.5 or 14.6 Newton meters of torque. Bongis. Napaka-smooth ng manobela mga tudes. Hindi wala kang mararamdaman na vibrate kapag hinahapit mo. Hindi ko alam kung nakakatulong ba tong crash guard or yung handle guard. Ano ba tawag dito? Etong dirt bike na dirt bike style na handle, hand guard, no? Hand guard na tawag dito, no, mga tuds. Hindi ko alam kung nakakabawas yung vibration, pero walang vibration sa manobela eh. So eto, alam ko yung hindi ko din sigurado, baka nagkakatalo sa langis na nilalagay, pero nakagamit din kasi ako ng Honda Winner X. Ma-vibrate yung Winner X na na-try ko eh. Pero pagdating sa CBR, saka dito sa CB150X mga tudes, wala, minimal lang yung vibrate eh. Ewan ko kung bakit ma-vibrate masyado yung Winner X na nagamit natin. Check out nyo na lang dyan sa video natin kung gusto nyo din mapanood yung review. Pero yun ang comment ko sa Winner X. Pero syempre shared engine sila or same engine. Same engine lang naman tong mga to. Pero pagdating kay Winner X, na lakas ng vibrate eh. Baka sa langis. Ayos din ang ahon power mga tuds. Ang sarap gumigil ng makina ng ganito mga tuds.
Ang lamig na, wala pa akong jacket. Liwanag. Grabe. Kaya pala ganyan kataas yan, pang-ahunan pala yung ano na ito. Nararamdaman ko na yung lamig. Malapit na kasi tayo sa Tagaytay, mga tuds. Segunda no? Tarik talaga ng ahon doon. Grabe, solid performance ng Honda CB 150, mga tuds. So nga pala, may angkas tayo, mga tuds. Siyempre, ng ating OBR. Bago natin makalimutan, siyempre ako ay 82 kilos. Katitimbang ko lang. Naglalaro ang timbang ko ng 84 to 80 kilos. Ganyan, 81 pag minsan, 82 kapag pag busog, 84, mga tuds. So equipped na din siya ng Corsa tires, mga tuds. Sarap din banking kahit na dual sports tire na siya. Ganda oh. Ano ka kuya? Ano ang pinaglalaban mo? Akong luha Luha naman si Idol Patak ang luha Ha? Babalik na ulit. Oo, sabi ko nga, ano ba ang pinaglalaban mo? Luha luha. Wala na, umuwi na. Kung natsambahan pa, lugi pa. Jacket muna ako. Super lamig. Boundary na tayo, mga dudes. Alfonso, saka boundary ng Alfonso, saka ng Nasugbu. Etibak, be part of revolution.
Tabak tangix. Tangix magbasa. Cavite. Welcome to Cavite, part of the revolution. Tibak puta. Let's go. Night ride sa Tagaytay, mga dudes. Let's go. Ano, magja-jacket ka ba? Sabi ko mag-jacket na eh, ayaw pa magja-jacket eh. Para tuloy may antena. Ito yan. May antena yung ano, yung motor. Kahit na mga tuds malaki dalhin or malaki tingnan tong ano, yung CB150X mga tuds. Napakadali niya ding ano, i-maneuver no mga tuds. Kapag high speed na, goods din yung handling niya, goods yung suspension, napakadali niya i-maneuver. May intimidate ka lang talaga sa ano eh, sa sobrang laki, pero napakagaan niyang gamitin. Ganda ng suspension. Pang-touring na pang-touring or pang-adventure talaga yung setup ng suspension nito. Ganda ng travel ng ano, ganda ng rebound, ganda ng travel ng suspension niya sa harap. Parang enduro siya, parang si mga CRF yung ano niya eh, datingan niya eh. No? So ayan na nga no, mga tudes, yung ating first ride impression sa Honda CB150X, no? So, syempre mga tudes, kung ikukumpara sa scooter na ADB, no, mas gusto ko pa rin ito. Unang-una dahil manual, kasi syempre as a manual guy, no, mga tudes, mas pipiliin ko talaga or mas maganda talaga, may thrill ang manual kumpara sa mga automatic. So, isa pang magandang advantage niya kumpara sa scooter, syempre mas madali i-maintain ang mga dekambyo kumpara sa scooters. Like wala ka nang i-maintain ng mga panggilid, no? Tapos isang pang advantage, napakalakas niya sa ahon. Napakabilis niya, no, mga tudes. So, the mini adventure na Honda CB150X. So, unahin muna natin sa engine. So, syempre 149cc, liquid cooled, dual overhead cam, 4 valves, at syempre single cylinder yan. 6-speed manual transmission. Maximum power niya mga tuds 16 horsepower. Tapos maximum torque ay 14 Newton meters of torque, no mga tuds. Tapos PGM FI na siya. So sa real world performance mga tuds, masasabi nating smooth and linear yung acceleration niya. Tapos napakalakas ang kanyang mid-range pull or yung mid-range na hatak niya. Kaya sabi ko napakaganda hapitin ng CB150X, no mga tudes. Yung cruising speed niya mga tudes, napaka-komportable niya na gamitin up to 90 or 80 kilometers per hour sa highway, no mga tudes. Madali niya yung makuha
Hindi siya hirap doon, no, mga tuds. Yun yung sweet spot niya talaga eh. Yung cruising speed niya talaga, ganun. Kung-cruising ka, hindi mo mamalayan. 90 to 80 kilometers per hour na siya eh, no, mga tuds. Napakalupit. Ang bilis niya umarangkada. Ang bilis niya makuha ng ganong speed, no. Maganda pa, mga tuds, highly economical yung kanyang average fuel consumption. So, 40 to 45 kilometers, no, mga tuds. Pero yan, nakadepende pa rin sa inyong riding style, no. So, sa handling naman, although siya ay ganyang kalaki, kumbaga nakaka-intimidate yung laki niya. Nakaka-intimidate, syempre, malaki eh. Malaki tingnan, mataas, ganyan, no. Pero, pag sinakyan nyo siya, napakabilis or ibig sabihin, napaka-nimble niya pala naman gamitin. Napakagaan niya, mga tuds. Talagang 150cc pa rin talaga siya. Marirealize mo 150cc pa rin siya. Sobrang dali niya palang gamitin, no? Parang talagang pinalaking version or ginawang adventure bike na CBR 150 lang talaga. So, equipped na siya ng premium Showa 37mm inverted forks, no, mga tuds. Kung ikukumpara sa CBR, syempre mas long travel or mas mahaba ang nakakabit na front forks sa kanya. Napakaganda ng play ng shock nito, mga tuds. Yung mga maliliit na potholes or yung mga lubak or uneven surface dito sa Tagaytay, eh baliwala. So 181mm ground clearance siya sa stock. Pero eto, naka-upgraded tires na and masasabi kong mas mataas ito kumpara doon, no. Sa ergonomics, syempre masasabi nating napakaganda. Upright position, wide handlebars, and then napaka-komportable ng pagkakaposisyon ng kanyang foot pegs sa rider, para sa rider, no, mga tuds. So sa kanyang dashboard, syempre makikita natin dyan yung fully digital panel niya. Kompleto Ricardos, may gear indicator, tachometer, oras, no, mga tuds. Meron ding yung fuel consumption. Yan, kompleto Ricardos, no. Ganda. And then dahil nga pinataas yung posisyon ng dashboard, eh kitang-kita. Napakaganda ng posisyon, no, mga tuds. So sa design naman or sa overall na pormahan ng motor, napakaganda or napakalaking tulong ng kanyang mataas na windscreen. Pangharang mo sa hangin, no, mga tuds. Bukod sa maporma siya tingnan, malaking bagay na pangsangga sa hangin. Hindi nakakapagod ang rides, no, mga tuds. So, syempre, nandyan din yung kanyang tangke na napaka-muscular. 12 liters fuel tank capacity. So, sa accessories, kompleto na din siya. Meron siyang crash guard, meron siyang mga LED lights, no, yung Senlo. Ang lawak ng range ng ilaw, napakaliwanag, no, mga tuds. Napakalaking bagay kapag halimbawa sa long rides or sa mga madaling araw na alis, no. Yun lang muna sa ngayon. Abangan niyo yung full ride review natin sa motor na to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Ride safe always. Peace.